Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you very much sa napakagandang performance ng atin pong mga youth. May the Lord bless you. And thank you sa atin pong music team, sa kanila pong for leading us sa atin pong praise and worship today. So today ay very special po ang ating service dahil ito po yung celebration ng atin pong Feast of Tabernacle. So, ngayong araw po na ito ay tayo ho ay mag-aaral ng very special sapagkat alam ko marami po sa atin, first time po na nakadalo sa ganito pong gawain at marahil nagtataka ang ilan, ano ba nangyayari? But for yun pong mga dati na pong nakakaalam ay pwedeng ito po yung maging review sa atin, marahil. But I want you to listen very carefully dahil napakahalaga po nito pong topic na atin pong aaralin ngayong umaga so that we can also pass it on doon po sa mga next generation dahil napakahalaga po ito pong celebration ng Feast of Tabernacle. So, let's open our Bibles please in the book of Leviticus chapter 23, beginning verse 33 hanggang po sa verses 44. Chapter 23, verses 33 hanggang po sa verse 44. The Lord said to Moses, "Say to the Israelites, on the 15th day of the 7th month, the Lord's Feast of Tabernacles begins and it lasts for 7 days." Sabihin nga po natin, 7 days. 35. The first day is sacred assembly. Do no regular work. 36. For 7 days, present offerings made to the Lord by fire. And on the 8th day, hold a sacred assembly and present an offering made to the Lord by fire. It is the closing assembly. Do no regular work. 37. These are the Lord's appointed feasts, which you are to proclaim as sacred assemblies for bringing offering made to the Lord by fire, the burnt offerings and grain offerings, sacrifices and drink offerings required for each day. These offerings are in addition to those for the Lord's Sabbaths and in addition to your gifts and whatever you have vowed and all the free will offerings you give to the Lord. Verse 39. So beginning with the 15th day of the 7th month, after you have gathered the crops of the land, celebrate the festival to the Lord for 7 days. The first day is a day of rest, and the 8th day also is a day of rest. Verse 40. On the first day, you are to take choice fruit from the trees, and palm fronds, leafy branches, and poplars, and rejoice before the Lord your God for 7 days. Can we read this? Celebrate this as a festival to the Lord for 7 days each year. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. Celebrate it in the 7th month. Verse 42, live in booths for 7 days. All native-born Israelites are to live in booths. So your descendants will know that I had the Israelites live in booths when I brought them out of Egypt. I am the Lord your God. So Moses announced to the Israelites the appointed feast of the Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po ay manalangin. Lord, may you bless your word today and may you bless each one of us. Bless every heart. Bless our soul so that, Lord, today as we receive your word, may we receive even your very rema. And Lord, we believe that your word will
will bring us, O Lord God, great things, and you will accomplish great things, O God, in whom you have sent it. And we believe that today, Lord, you will do something very special in our lives, in our midst, because, Lord, alam namin na ang araw na ito, Panginoon, as we celebrate the Feast of Tabernacle, your name will be glorified. So, Lord, take your place in our midst now. Move in your own very special way. May you bless even our brothers and sisters watching online. At Panginoon, ang dalangin nga po namin, ang kapangyarihan mo, ang iyo pong pagpapala, ang iyo pong mga himala, ang maranasan namin, Lord, as we receive your word today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa matagal po na panahon, ang Pilipino ay marami po tayong mga sineselebrate na mga pista. Amen. Ilan ho dito nakaranas ng nakipista? Lalo kanya tayo nga taga-Cagayan, di ba? Talagang naka-schedule, naka-calendar na yung mga piyesta. Nung ako po ay bata, ay memorize ko po ang piyesta ng bawat barangay, lalong-lalo na po sa Eastern. At inaral ko din kung bakit nagse-celebrate ng pista ang amin pong barangay nung araw. Kaya po pala nagse-celebrate, ito po ay tinatawag po nilang patronal feast. Dahil ang bawat barangay ay meron pong tinatawag na Santo Patron. Okay. Pag May, nagse-celebrate po yung isang barangay dahil ang kanila pong Santo Patron ay si San Isidro. Siya ho yung nag-aalaga ng baka na siya ho ay kinikilalang siya po yung Santo Patron ng harvest. O, di ba? Yung isang barangay naman ay nagse-celebrate ng August dahil ang kanila pong Santo Patron ay si San Roque. At si San Roque, siya po yung Santo Patron ng mga aso. Kaya pag may nawawalang aso, mag-pray po sila kay San Roque. Yan. Alam na natin, di ba? Yung mga baog, yung hindi ho nanganganak, sila po ay sumasayaw sa ubando kay Santa Clara. At alam niyo mga kapatid, lahat po ng yan ay sineselebrate. So bawat buwan, bawat taon, may kanya-kanyang sineselebrate po ang isang Pilipino. Ito ho ay inintroduce sa atin ng mga banyagang taong dumalaw sa atin at ito po ay niyakap ng marami po nating mga kababayan. Pati nga ang mga patay ay may pista, di ba? Naranasan nyo na po bang nakipista sa mga patay? Nung bata po kami, tuwan-tuwa po kami kapag ka November 1. Dahil meron pong mga Chinese na nailibing doon po sa sementeryo namin at ang sasarap ng mga pagkain na dinadala. So sila ho ay tuwan-tuwang magdala. Kaya kinilala ko pong pista sapagkat pista para sa amin nung araw. Dahil pag alis po nila, pinagpepiestahan namin yung mga handa nila. Alright. So, lahat po ba tayo aware sa mga pistang ito? Marami po tayong mga sineselebrate na mga fiesta, Christmas fiesta. Okay? Pati mga patay, pinagpepiestahan. Ano pa? Ano pa yung mga fiesta natin? Siyempre, iba naman yung fiesta ng mga estudyante. Pag walang teacher, fiesta, di ba? Yung mga anak, pag walang tatay, nanay, fiesta din yan. Okay. Pero, ngayong araw ho na ito mga kapatid, gusto ko hong makinig tayong mabuti. Tanggapin nating mabuti ito pong aral na ito dahil yamang tayo ay nananampalataya sa iisang Diyos na may likha ng langit at lupa. Siya ang Diyos na nagligtas sa atin. At gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, ang Diyos na kinikilala ng mga tunay na Kristiyano ay ang Diyos ng mga taga-Israel. Can I hear amen? Ang Diyos at ang tagapagligtas
ang Messiah na kinikilala ng bawat born-again Christian ay isang Diyos, isang Messiah na isinilang sa Bethlehem, siya ho ay taga-Israel. Kaya nga po ang turo ng tunay na Kristiyano, ang niyayakap po nating katotohanan ay ang katotohanan ng Biblia na mga salita, na mga commandment na ibinigay sa atin pong mga forefathers na mga taga-Israel. The law was given to the Israelite. Sa isang Moses, ibinigay ang kautusan ng Panginoon na taga-Israel. Can I hear amen? At bilang mga Kristiyanong tunay, ang atin pong pananampalataya ay nakakabit sa pananampalataya na ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan na ipinagkaloob sa mga taga-Israel. Though we are not Israelites, but according to John chapter 1, verse 12, as many as receive Him, God gave us the right to be called sons of God. Hindi po tayo mga taga-Israel, mga Gentiles po tayo. Pero nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinanggap po natin siya ang dahilan kung bakit tayo napatawad sa mga kasalanan po natin. Naging anak tayo ng Diyos. Though we are Gentiles, but we are called to be adopted sons of God. Can I hear amen? At dahil adopted po tayo, kung ano ang ginagawa o pananampalataya nung nag-adapt sa atin, yun dapat ang pananampalataya natin. Can I hear amen? Yung identity ng nag-adapt sa atin, hindi po pwedeng hindi natin maging identity. Kaya nga po, tayo na mga anak ng Diyos, though we are Gentiles originally, nung tayo po tinanggap natin si Jesus sa buhay po natin, we become sons and daughters of our God. Ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, kung Kristiyano kang tunay, kinakailangang yakapin mo ang katotohanan ng mga salita ng Diyos sapagkat yan ang atin pong pananampalataya. Maliwanag po ba? Can I hear amen? At kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan, dun lamang tayo. Dun ho tayo manampalataya. Kung ano sinasabi ng banal na kasulatan, yun yung katotohanan na sabi po ng banal na kasulatan, yan din ang magpapalaya sa atin. Marami po tayong mga piyestang sineselebrate. Tanong, saan galing ang mga piyestang yan? Pero ito pong piyesta na i-introduce po natin ngayong umaga ay isa pong piyesta na ito po ay iniutos ng Panginoon na kinakailangan po nating i-celebrate. Are you still with me? At ito po, isa po dito, ito pong aaralin natin ngayon, the Feast of Tabernacles. Now, in your notes, nilagay ko po dyan, the truth about the Feast of Tabernacle. Ano po ba yung katotohanan ng Feast of Tabernacle? Pastor, dapat bang ipag-celebrate ang Feast of Tabernacle? Di po ba mga taga-Israel lang yan? Eh sabi mo nga sa katabi mo, spiritual Israelite ka. Alam mo kung bakit? Kasi adopted ka. Okay? So number 1, doon po sa verse 1 and 2 ng chapter 23,
Hallelujah. Sandali lang po. Can we read it? Verse 1 and 2 ng chapter 23. Sabi po dito, the Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, these are my appointed festivals, the appointed festivals of the Lord, which you are to proclaim as sacred assembly. Ang Panginoon ay nangusap. The Lord said to Moses, speak to the Israelites. Meron pong appointed na mga festivals na dapat pong i-celebrate ng mga nananampalataya sa Diyos ng Israel. At doon po sa verse 37, meron pong kautusan, ang sinasabi po na banal na kasulatan, the Lord said to Moses, say to the Israelites, on the 15th day of the 7th month of the Lord's festival, the month of the Lord's festival of tabernacles begins and it lasts for 7 days. Alam niyo po, Panginoon, alam niya ang araw. Can I hear amen? May panahon, may season, may time, ang lahat ng bagay para sa Panginoon. At very, very sensitive siya, certain siya sa mga times and seasons. At alam ho ninyo, pati yung pang-ilang buwan, pang-ilang araw ay napakahalaga sa Diyos. On the 15th day of the 7th month, the Lord's festival of tabernacles begins and it lasts for 7 days. It is an appointed time na nanggaling sa Panginoon na kinakailangan pong sumunod ang mga anak ng Diyos. Sabi nga po natin, appointed time. Hindi po yung celebration na gusto lang ng tao. Ang Diyos ang nagsabi, kailan ka dapat mag-celebrate. Can I hear amen? Hindi mo pwedeng i-advance, hindi mo po pwedeng i-delay. Dahil meron pong timing ang Panginoon sa dapat na pagse-celebrate. Why? It is an appointed time na nanggaling sa Panginoon. At hindi po ito gawa-gawa ng tao. It is from the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, it is from the Lord. So ano po sabi po ng Bible? So Moses, according to verse 44, announced to the Israelites the appointed festivals of the Lord. Wala hong magawa si Moses kundi po ang sumunod. Bakit? Diyos ho ang nagsabi dyan. Ano pa ang katotohanan patungkol po sa mga feast na ito? Especially the Feast of Tabernacle. Sabi po ng Bible, the feast is also a feast of ingathering where it is celebrated after the gathering of our harvest. Pagkatapos po ng harvest ng mga taga-Israel, dun po sila magse-celebrate ng Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Bilang pasasalamat, pagpupuri, dahil ang Panginoon, pinagpala po sila. Alam niyo kapatid, ang mga taga-Israel noong araw, mga alipin po sila sa Egypt. Gumagawa ng mamabibigat na trabaho para po sa mga taga-Ehipto. Wala silang kalayaang kumain ng tama, matulog ng tama, sapagkat mga alipin sila. Pero niligtas sila ng Panginoon, inilabas po sila sa Ehipto, at dadalhin po sila sa lupang pangako. Pero para makarating po sila sa Promised Land, they need to travel.
At sila po ay nag-travel ng 40 years. Gaano kaya katagal yung 40 years? Sabi mo nga sa katabi mo, 40 years. Yung 40 years kang naglalakad, hindi ka makapagtanim, hindi ka makapag-alaga ng hayop. Minsan tinatanong ko sarili ko, paano kumain yung kanila pong mga alagang hayop samantalang 40 years silang naglalakad? 40 years na naglalakbay. Paano sila nabuhay nung panahon na yan? Pagdating ng gabi, kinakailangang magpahinga. So, sila ho ay gagawa ng booth para dun po sila matulog. Kinabukasan, kinakailangang magbaklas, magligpit, at maglalakad ulit. Tayo ho, lalong-lalo na kung ang bahay ho natin, hindi po kalakihan. 10 taon mo palang tinirhan, parang gusto mo nang i-renovate agad. Di ba? May mga kapatid po tayong ganyan, no? Wala hong tigil sa kare-renovate. Pero isipin niyo pong mabuti yung 40 years in the wilderness kung paano ang buhay ng mga taga-Israel. But God is faithful. At alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon pinagpala po sila. They still have harvest. Kahit sa mga panahon na unstable po sila, meron pa rin po silang harvest. Kahit unstable ang mga taga-Israel, meron po silang kita, meron po silang produce. And you know, brothers and sisters, yan ang dahilan kung bakit nagse-celebrate ang mga taga-Israel. Dahil sa kabila ng hirap ng kanila pong buhay, meron pa rin po silang harvest. Can I hear amen? Lahat ng tao meron pong harvest. Lahat ng tao ay kumikita. Lahat ng tao pinagpala ng Panginoon. And so, Feast of Tabernacle is also considered as a harvest festival. Can I hear amen? Dahil nung araw, wala po silang irrigation. Umaasa lamang po sila sa ulan. Umaasa lamang sila sa init ng araw. Wala hong mga fertilizers nung araw. Kaya nga po, ang lahat ng kanila pong mga harvest, kung bakit nagkaroon po sila ng mga ani, dahil sa Panginoon lamang. Kaya nga po ang Diyos ipinakilala ang kanyang sarili sa mga taga-Israel. Dahil sa kanya, siya ho ang nagpala sa mga taga-Israel. And it is God who gave them the power and the anointing to acquire wealth. Wala na pong iba. Ang Panginoon lamang ang dahilan. At alam niyo po mga kapatid, ito pong Feast of Tabernacle po na ito, ang sinasabi po ng Bible, ay kinakailangang i-celebrate. Hindi lamang ng mga unang Israel, kundi hanggang sa mga panahon po na ito. Why? Sabi po ng Bible, it is a lasting covenant or it is a lasting ordinance na kinakailangan pong i-celebrate ng mga taga-Israel and even the people sa buong mundo. And so, Feast of Tabernacle, my brothers and sisters, hindi po ito ginusto ng tao, but it is a command. It is a command from the Lord. Can I hear amen?
Now, kailan daw mag-celebrate ng Feast of Tabernacle? Kailan? When to celebrate the Feast of Tabernacle? So sabi po dito sa, in the beginning with the 15th day of the 7th month, after you have gathered the crops of the land, celebrate the festival to the Lord for 7 days. The first day, in verse 39, is a day of Sabbath rest. And the 8th day also is a day of Sabbath rest. Now, verse 39, balikan nga po natin sandali. So, beginning with the 15th day of the 7th month, after you have gathered the crops of the land, celebrate the festival to the Lord for 7 days. Alam nyo, nung binabalikan ko po itong pinapag-aralan, alam nyo po ba na pati yung harvest, may timing ang Diyos. Alam niya kung kailan dapat mag-harvest ang mga taga-Israel. Siya ho ang nagdidikta ng panahon at oras kung kailan magkaroon ang mga taga-Israel. At alam niyo, nakakatuwa nito, kahit sa mga panahon po natin, kung tanggapin po natin ang katotohanan na ito pong sinasabi ng Biblia na ito, on the 7th month, after you have gathered the crops of the land. Ang galing ng Panginoon, ano? Alam niya kung kailan ka dapat magtanim. Alam niya kung kailan niya ipapadala yung ulan. Alam niya kung kailan niya bibigyan ng araw yung pananim mo. At alam din ng Panginoon kung kailan ka dapat mag-harvest. Can I hear amen? Sabi ko, wow, ang galing. So bigla ko pong naalala, ang Panginoon ang nagbigay ng oras sa atin pong lahat. Pag ginising ka ng Panginoon, magising ka. At umpisahan mong gawin yung tama dahil kapag hindi ka tumama sa timing ng Panginoon, may problema ka. Ang mga taga-Israel, ganyan ho, ka-close ang Panginoon sa kanila. Alam niya kung kailan niya kailangan. Ang Diyos, alam niya kung kailan nila kailangan. Yun pong tulong na nagmumula sa Panginoon. And this is what we call relationship. Kaya nga po, very close ang mga taga-Israel. They listen sa tinig ng Panginoon. Nakikinig po sila kay Moses. Nakikinig po sila sa mga leaders ng Israel. So, 15th day of the 7th month, in the Jewish calendar, ay kinakailangan pong mag-celebrate ang mga taga-Israel. Pastor, bakit yung 7 months natin ay ano? July. Sapagkat iba po kasi ang kalendaryo ng mga taga-Israel sa kalendaryo po ng English calendar na sinusunod natin ngayon. Amen? May kausap rin po ba ako? Kaya huwag mo tayo magtataka. Siguro, marahil yung iba sa inyo nagbibilang eh. Lumagpas tayo. Pero hindi eh. Ito pong calendar na ginagamit po natin sa celebration po ng Feast of Tabernacle ay calendar pa rin po ng mga taga-Israel. Kaya nga ho, nakakonect po tayo sa mga taga-Israel.
Because today is their ito pong panahon na ito, yung 7th month po nila. And so we're celebrating with them. Alright? So iba po yung English calendar na ginagamit po natin sa Pilipinas doon po sa Tishri calendar ng mga taga-Israel. Okay? So the Feast of Tabernacle is celebrated after the harvest, pagkatapos po na mag-produce ang lupain po nila, doon sila nagsa-celebrate ng Feast of Tabernacle as a feast of thankfulness to our God. So, yan po yung kung kailan tayo dapat mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. In point number 3, the significance of the Feast of Tabernacles. Ano ho ang kahulugan nito? Ano ho, bakit kinakailangang mag-celebrate? Sukkot is the Israel's thanksgiving sa Panginoon. Panahon ng pagpapasalamat sa Panginoon. A joyous harvest festival to celebrate the ingathering of grain and wine. A joyous harvest festival to celebrate the ingathering of grain and wine. Sa Israel po kasi ay napakahalaga po sa kanila yung wine nung araw. Yung wine, hindi ho yung tandway. No? Ang wine po sa kanila, ito po yung kanilang iniinom. Dahil alam nyo po nung araw, hindi po sila basta-basta pwedeng uminom ng tubig sapagkat ang Israel ay napalibutan po ng kalaban. Marami pong naiinggit sa kanila. At alam nyo, sabi po na banal na kasalatan, John 10:10, walang ginawan demonyo kundi pagnakawan tayo, sirain tayo at patayin tayo. So they're very careful po sila sa kanila pong iniinom. And the only safe way for them na ang inumin po nila ay safe, they need to produce vine. At pagkatapos, yung bunga ng vine po na ito, yun yung ginagawa po nilang inumin nila. Can I hear amen? So very important po sa kanila ang wine. Hindi ho katulad ng alak natin sa mga panahon po nito. Iba po yun. So it is a thanksgiving, a joyous harvest festival celebrated after the ingathering ng kanila pong mga harvest, katulad po ng kanilang mga pananim, at pagkatapos, harvest po ng kanilang wine. Another significance of the Feast of Tabernacle for the Israelites is in remembrance of God's protection, provision, and care during the 40 years in the wilderness. Ipinagpapasalamat po ng mga taga-Israel yung protection ng Panginoon sa kanila. For 40 years in wilderness, marami pong mga ahas, mababangis na hayop in the wilderness. Yet, because of God's protection, sila ho ay hindi na ano. Sila ho ay laging ligtas. And that they need to celebrate that. Can I hear amen? Not only God's protection, but provision. Na kahit nung panahon na sila po ay walang makain, nagpaulan ng Panginoon ng mana. Nung gusto nilang kumain ng karne, nagbigay ang Panginoon sa kanila in the wilderness. Kapatid, kaibigan, this is a provision from the Lord. Not only provision, but even the care, ang pag-iingat ng Panginoon sa kanila. Dapat pong ipag-celebrate. Can I hear amen? Alam niyo kung paano po sila iningatan ng Panginoon? Listen to this. 40 years na naglakad ang mga taga-Israel. Pero alam niyo ba, sabi ng Bible, yung mga tsinelas po nila, yung mga sandals po nila ay hindi po napudpod. Now, can you imagine?
2 weeks ago, ako po yung naglinis doon sa lalagyan namin ng sapatos. Meron po ako nakita tsinelas doon, beach walk pa man din. Hindi naman nagamit. Pero alam nyo, lumiit at nalukot. Hindi naman ho nagamit. Kaya nung pong ginagawa ko at pinapag-aralan ko po ang teaching na ito, sabi ko, wow, ang galing naman ng Panginoon. Yung mga taga-Israel, yung tsinelas nila, naglalakad sa wilderness for 40 years. Sabihin mo nga sa katabi mo, 40 years. Walang palitan ng tsinelas. Walang napudpod. Siguro sabi nung iba, baka yung tsinelas nila gulong. Yung tsinelas ko nung araw, yung sandalyas ng mga matatanda. Yung gulong ng 6x. But anyway, it's all because God cared for them. Can I hear amen? In the wilderness, sa sobrang init, pag-araw, sobrang lamig, pagkagabi. But you know, God cared for them. At yan ho ang dahilan ng Panginoon kung bakit kinakailangang mag-celebrate kayo ng mga taga-Israel. Pero alam nyo, may mga ilang tao nagsasabi, mga taga-Israel naman yan. Sila lang dapat ang mag-celebrate. Pero alam nyo kapatid, sayot sa gusto po natin, makinig ho tayo mabuti. Alam mo ba na marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos? Hindi lamang yung mga magagandang bagay na nararanasan mo ngayon. Ipagpasalamat mo sa Diyos, maging ang pag-iingat ng Panginoon sa mga magulang mo. Ipagpasalamat mo sa Panginoon, maging ang pag-iingat niya sa atin pong mga ninuno. Dahil kung hindi po sila iningatan ng Panginoon, sabi mo nga sa katabi mo, wala ka ngayon. Kaya kung tayo ho ay taong nakakaintindi kung gaano kamahal at iningatan ng Panginoon ang atin pong mga ninuno, ngayon kinakailangan mong magpuri at sumamba sa Diyos dahil merong isang tapat na Diyos na nag-alaga sa mga ninuno mo. Can I hear amen? Hindi ka naman matalinong ganyan kung hindi mo minana sa kanila. Wala namang ilong na ganito kung hindi ko dahil minana ko sa mga magulang ko. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, marami kang dapat pagpasalamat sa Diyos. Problema po sa atin ng mga tao ngayon, dahil sa tampo mo, sa mga magulang mo, pati Diyos pinagtampuhan mo. Mali ho eh. Ngayong araw po nito, umpisahan nga po nating isiping mabuti. Ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Thankful po ako kay Moses. Dahil si Moses, kahit hindi mo inabutan, ginamit ng Panginoon para tanggapin ang kautusan. Na ngayon, yun ho yung ating panuntunan sa buhay Kristiyano natin ngayon. Alam mo ba yan? Dahil kung wala si Moses, na tumanggap ng salita ng Panginoon, na tinanggap niya sa kanya, huwag kang mangalunya. Kung hindi dahil kay Moses, baka wala kang asawa ngayon, inagaw na ng iba. Salamat kay Moses. Are you still with me? God's protection, God's provision, and care for 40 years in the wilderness. Dapat ka talagang magpasalamat sa Diyos. And so that's the significance of the Feast of Tabernacle. Ngayon, pumunta po tayo doon sa blessings in celebrating the Feast of Tabernacle. Ano po ba yung blessing? Now, let's open on the book of Deuteronomy chapter 16. Especially po of verse 15.
Pwede po ba natin basahin yung verse 15 ng sabay-sabay? Come on, let's go. For 7 days, celebrate the feast to the Lord your God at the place the Lord will choose. For the Lord your God will bless you in all your harvest and in all the work of your hands, and your joy will be complete. Pagkatapos daw pong mag-celebrate ng tao ng Feast of Tabernacle, yung alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon, hindi lamang sa mga taga-Israel, kundi maging sa buhay natin sa mga panahon po nito. If you celebrate the Feast of Tabernacle, ang sabi po na banal na kasulatan, you will be blessed. Can I hear amen? Ibe-bless ka daw ng Panginoon. God will bless even your harvest and all the works of your hands, and your joy will be complete. That's the blessing of celebrating the Feast of Tabernacle. Alalahanin po nating mabuti. Kapatid, kaibigan, apart from God, we can do nothing. Do you believe this? Kung wala po ang Panginoon, wala ho tayong magagawa. Wala tayong ma-accomplish. Pero dapat po nating maunawaan, mga kapatid, ang lahat ng mga dumarating sa atin ay dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. At sabi po na banal na kasulatan, yan yung dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Every year that you need to celebrate the Feast of Tabernacle. Why? It is an appointed time na ibinigay ng Panginoon sa atin para po tayo ay magpasalamat sa Kanya. He will bless all our harvest. He will bless all the works of our hands. Are we all excited for this? At alam mo, sabi po ng Bible, so that your joy will be complete. Hindi ka laging nagkukulang. Hindi ka laging malulungkot. Hindi ka laging may reklamo na kulang ang lahat. Pero alam mo ninyo, this is the secret of celebrating the Feast of Tabernacle. God will bless us. At alam mo, ang isa po sa blessing na ito, yung ikaw ay makontento. Kapag naintindihan po natin na ang lahat ng meron po tayo ay nanggaling sa Diyos, matututo po tayong makontento. Can I hear amen? Okay. Paano daw po, o how to celebrate the Feast of Tabernacle? Paano mag-celebrate ng Feast of Tabernacle? Sa Leviticus 23:42, ano sabi po ng Bible? 23:42 ng Leviticus. Live in temporary shelters for 7 days. All native-born Israelites are to live in booths. Verse 43, so your descendants will know that I had the Israelites live in temporary shelters when I brought them out of Egypt. I am the Lord your God. Ang kita, no? Alam po kasi ng Diyos na madali makalimot ang mga tao. Kaya po ni-require ng Panginoon ang mga taga-Israel. Every year, gagawa kayo ng suka. A temporary shelter. Pagkatapos sabi po niya, mag-celebrate kayo doon ng 7 days. Kasama ng pamilya mo, ng katulong mo. Mamaya makikita ho natin yan. Magsa-celebrate daw po ang lahat doon. And in that celebration ay kinakailangang ituro sa mga anak natin
kung papano ang ginawa ng Panginoon sa mga taga-Israel nung araw. Amen? Ganun ho ang celebration na gusto ng Diyos. Hindi lamang yung kakain, hindi lamang yung mag-enjoy ng kung anong inihanda. Pero isa po sa dapat na mangyari sa celebration ng Feast of Tabernacle, you tell your children about God's faithfulness sa mga taga-Israel for 40 years, how God provided, how God protected the Israelites. Kaya po kinakailangang tumira sila sa temporary tent or suka sa mga taga-Israel dahil kinakailangang iparanas sa mga anak at ituro sa kanila, ganito ang itsura nila sa wilderness nung araw. Are you with me? Mga magulang, nakikinig po ba tayo? Ituro po natin sa kanila yon. Kasi ngayon ang tent, iba na po kasi ang tent ngayon eh. May pangalan. Hingaram kay konsehal, kay mayor. Pero kinakailangan po kasing ibalik natin ang mga tao, ang mga anak natin sa karanasan sa wilderness nung araw. Are you with me? And that's the way we celebrate. Dahil alam po ninyo sa mga panahon po na ito, madali lumimot ang tao. Tanggapin nyo sa hindi. Naniniwala po ba kayo madali makalimot ang tao? Di ba? Gusto nyo lagyan natin ng hugot? Yung ginawan mo nga ng mabuti, ang tagal. Pero sandali lang nakalimutan niya. At alam ho ninyo, alam ng Diyos na ang tao sa mga panahon na ito, nakalimutan nila ang istorya ng mga taga-Israel. Kaya ngayon, wala nang celebration. Iba na celebration ngayon. Come on, let's celebrate. Videoke, karaoke. Diba? Kantahan, inuman, mamaya suntukan na. Ganyan ang celebration ng mundo eh. Pero naikwento ba natin sa mga anak natin ang tungkol sa Diyos? Kung gaano katapat ang Panginoon sa mga taga-Israel? Wala. Kaya po mga bata ngayon, wala po silang kaalam-alam tungkol sa Panginoon. Ilan ho ang excited mag-celebrate ng Feast of Tabernacle? Lift your hands, please. Ito ho gagawin natin. Pag-uwi po ninyo, yung nakita nyo po sa labas, baka pwede kayong gumawa ng mas maganda. Tawagin ninyo yung mga kapamilya ninyo. Diba? Di ko po sinasabing magpalitsyon kayo. Pero kung kaya nyo, bakit hindi? Tawagin nyo naman kami. Kung ano lang yung meron, mag-celebrate po tayo. Are you with me? And then, tell your children, bakit? Bakit natin to ginagawa? Kinakailangang ibalik ang ating mga anak sa alaala ng kabutihan ng Panginoon for 7 days. Pitu aldaw nga isubli-sublim kanya na no kasano kaimbag ni Apo Dios kadigiti taga Israel for 7 days. Mauunawaan ng mga anak natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Can I hear amen? Tayo nga, no, nagse-celebrate tayo ng Christmas, di ba? At dami nating mga itinuro sa mga anak natin na puro kabalbalan. Anak, magsabit ka ng medyas. Kasi darating si Santa, lalagyan niya. Tinuro sa mga anak yan. Kaya tayo naman ng mga anak, nauto naman tayo, di ba? Itinuro din sa atin na meron pong Santa Claus. Kaya tayo,
Excited po tayo sa mga Santa Claus nung araw. Pero papakinggan nyo pa yung awit na, Santa Claus is coming to town. Tatay mo yon. Kaya nga kinikiliti niya yung nanay niya eh. Di ba? Balikan nyo po yung lyrics. Napaniwala tayo doon. Alam nyo kung bakit? Sapagkat gusto ng demonyo, limutin natin ang katotohanan ng Diyos at palitan ng kasinungalingan ng galing sa mundo. Anong ginawa ng mga Kristiyano? Niyakap natin yung mali, kinalimutan natin yung tama. Ngayon, bilang mga born-again Christians, bumalik po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? Dahil ito pong Feast of Tabernacle na sineselebrate po natin, ito ang tunay na Pasko. Kaya ho mga kapatid, ituro po natin sa mga anak natin. Ituro mo sa asawa mo. Ang cute kaya, yung asawa mo, unbeliever, no? Tapos hirap na hirap kang gagawa ng katakatawaan na ka doon na, bakit? Ano ko buya ka lang. Tapos mamaya mag-celebrate tayo ng gano'n. May pagkain, masarap. Tapos syempre yung asawa mo, pinagtatawanan ka. Ituro mo. First day, hindi ka niya paniniwalaan. Second day, may pagdududa pa. Pero magpatuloy ka for 7 days. And I'm telling you, yung itinuturo ko ngayon, ituro nyo sa pamilya po ninyo. Kapag naranasan na po nila ang pagpapala ng celebration ng Feast of Tabernacle, they will believe that you are serving the God of Israel. Can I hear amen? Palakpakan nga ho natin ang Diyos na buhay. So this is how to celebrate. Gagawa ng suka, nung tent. Baka suka nga sausawan, hindi ho. S-U-K-K-A-H. Temporary shelter ang ibig sabihin ho niyan. Alright? Dahil ito po ang ginamit ng mga taga-Israel noong araw. I-imagine nyo po ba? No, ganito ho yung 40 years na naglalakad, 40 years na naglalakad. Pagdating po ng gabi, kinakailangan meron po silang pahingahan. So gagawa po sila ng tent. At doon po sila lahat ay titira. Now can you imagine for 40 years? For 40 years. Gaano karaming taga-Israel ang gumagawa ng tent, temporary tent every day? Seven days a week. Pagdating ng umaga, itutupi. Pagdating ng hapon, ilalagay ulit kung saan sila aabutan ng gabi. God is so faithful. Okay? Pagkatapos marami pa pong sinasabi ang banal na kasulatan. Doon po sa verse 13, chapter 16 ng Deuteronomy, especially of verse 16, 13 to 16. Celebrate the festival of tabernacles for 7 days after you have gathered the produce of your threshing floor and your wine pressed. Verse 14, can we read it? Be joyful at your feast, your sons, your daughters, your men servants, your maid servants, the Levites, the aliens, the fatherless, and the widows who live in your towns. Sino daw po yung dapat mag-celebrate? Lahat.
Okay? Kasama mga anak, kasama mga men servants, kasama mga katulong, pati mga pari, lahat ng mga, even the marketplace people, they will celebrate. Ano pa yung nakalagay dyan? The aliens. Yun po mga dayo. Kinakailangan po mag-celebrate. The fatherless, the widows. Sabihin mo nga sa katabi mo, lahat ay dapat mag-celebrate. Sabi po ng Bible, for 7 days in verse 15, celebrate the festival to the Lord your God and the place the Lord will choose. For I, the Lord your God, will bless you in all your harvest and in all the work of your hands, and your joy will be complete. Kapatid, kaibigan, kung ano po sinabi ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. Next Sunday, makakarinig po tayo ng ilang mga testimonies about how God had blessed them after they observed the celebration of the Feast of Tabernacles. Kung paano po sila pinagpala ng Panginoon pagkatapos sila ay natutong mag-celebrate ng Feast of Tabernacles. So in the celebration of Feast of Tabernacle, mga kapatid, kinakailangan maging joyful ang buong family. Amen? Ikwento natin sa mga anak natin, paano tayo pinagpala ng Panginoon. Minsan ho kasi mga magulang, masyado ho tayong masekreto. Hantayo, bagbaga kadigita, anak tayo nga dakwarta tayo. Nudaduma, oray si tayo nga lalaki, hantayo, bagbaga nga dakwarta tayo kadigita, asawa tayo. May kausap pa rin ba ako? Sensya na ho kayo. Yung pagiging sekreto po kasi kuminsan pagsisinungaling. Kaya tayo, alam natin, paano tayo binless ng Lord. Ngayon, dagiti asawa tayo, nakakunot-noo po sila. Ang feeling nila, hindi po na-bless ang family. Nagsweldo ka ti 10,000, binless ka lang 10,000. Ngem, timbagam ka ni bakit mo, 4,000 lang bakit? Kaya alam mo yung asawa mo, ang feeling niya, hindi na bless ang family. Naintindihan po ba natin? So, jijaymet babae, ento no sumango kadagiti anak na, 2,000 lang tiinted ni amayo. Eh? 2,000 lang. Iso nga ta kitaem no anya nga kurso ti alaem, hanggang nga agraraman na masapol ko ti sapatos, 2,000 lang. Kaya alam ho ninyo, marami pong mga anak, ang tingin po nila sa Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na madamot, Diyos na hindi nagpapala. Alam niyo kung bakit? Dahil sa atin ng mga magulang. Kaya ang hirap mag-celebrate ng Feast of Tabernacle eh. Yung ikikwento mo sa mga anak mo, anak, binless tayo ng Panginoon. 2,000, bless. Yung asawa na naman, sasabihin niya, 4,000, bless. Paano tayo mag-celebrate? Kapatid, diyan nag-umpisang sinira ng demonyo yung pananaw ng tao tungkol sa Diyos na buhay. Are you with me? Kaya kapag binless ka ng Panginoon, ikwento mo sa anak mo, sa asawa mo, kung paano ka binless ng Panginoon.
Ako, pag binless ako ng Panginoon, alam ni Mrs., alam ni Claire, alam ng aking mga extended family. Eh, ikaw ba? Jen, every Sunday, pagkatapos po niyang nilista ang lahat ng mga tithers natin sa church, pupunta po ako sa kanya. Meron ba tayong cash count sheet dyan? Tablet na ba? Alam niyo kasi kapatid, 7 days a week, pagkatapos ko pong mag-release ng blessing every Sunday sa inyong lahat, Lord, release your anointing to your people. Bless all the works of their hands. Lord, open the floodgates of heaven and pour out your blessing to your people. Narinig niyo po bang prayer ni Pastor Daniel? Mula nung tayo nagkita, every Sunday, yan ang dinedeclare ko. Kaya pagdating po ng Sunday, I always go back sa report ng ating mga taga-finance and see how people were blessed. Alam nyo, nalulungkot po ako. May nakikita ho akong nag-tithes. Family man. Ang kanyang tithes sa isang linggo ay 200. Magkano kinita niya sa isang linggo? 2,000. A family man earning 2,000 for a week. Tanungin mo nga yung katabi mo. Kaya ba? Alam niyo kapatid, kapag binless ka ng Panginoon, tell to the whole world that you are blessed. Be honest to your wife. Be honest to your wife. Kinakailangang sabihin ko sa iyo, saan nanggaling ang pera na binibigay ko sa iyo? Alam niyo kung bakit? Etong asawa ko, everyday, napakaaga niyang gumising para ho manalangin sa Panginoon. Magpasalamat. At alam niyo ho kapatid, pinagpapasalamat niya sa Panginoon kung paano po kami binless. Ito, halimbawa, binless ako 10,000. Ang binigay ko kay Claire, 2,000. O, sweetheart, blessing galing kay Lord. 2,000. Eh, gastos mi, siguro nasa 6,000. Amom ti kararag ni Claire, Lord, dim kami liplipatan, Lord. Alam mo yon? Yung reaction ng prayer niya, mukhang taliwas doon sa ginawa ng Panginoon nang dahil sa akin. Kapatid, pagdating po natin sa celebration of Feast of Tabernacle, fathers, listen. Mga magulang, makinig ho kayo mabuti. Tell exactly to your wife, to your children, sa mga katulong mo kung paano ka binless ng Panginoon. Can I hear amen? Lalo na yung may mga katulong. Madalas sasabihin ng amo, Brad, hindi muna kita mapapasweldo ha, kasi wala pa tayong pera. Pero ang totoo nun, binless ka. Gusto mo lang gulangan yung tao mo. Don't be like that. Kaya yung mga katulong natin nagsasabi, Lord, Kristiyano pa man din, yung boss ko. Pero bakit hindi siya nagpapasweldo ng tama? Bakit? Ginugutom niya kami, Lord. Kapanipaniwala pa ba itong mga taga 611, Lord?
Di ba? Yung mga anak naman na may mga trabaho, pag tinanong ka ng mga magulang mo, Yam, iga kwartom, awan to kwarto, bati laman sinweldo, parang hindi tapat ang Panginoon. Pwede namang sabihin meron akong pera, pero hindi ito pangmadlang people. Di ba? Meron akong pera. Pero ilagay natin sa tamang ayos. Naintindihan po ba natin? Huwag kang magsinungaling. Lalo na kung yung tatay mo manginginom, nagpapapulutan, pero ang pambili galing sa'yo. Pwede mo namang sabihin pa, meron akong kinita, may pera ako. Pero hindi ito pang barkada, hindi pang painom. Naunawaan po ba natin? Can I hear amen? Kapatid, ikwento mo naman kung paano ka binless ng Panginoon sa family mo. Can I hear amen? For 7 days na pagse-celebrate po natin sa Feast of Tabernacle, yun ang gagawin natin. At alam ho ninyo, pati mga anak natin, matutuwa sila. Ganon tayo binless ng Panginoon? Yes! Tapat ang Diyos. Alam mo, pati yung unbeliever na asawa mo, magsisimba na sa susunod. Pati yung unbeliever na anak mo na ayaw maniwala sa'yo, pero dahil binless ka ng Panginoon, sasama na siya sa'yo sa fellowship. Are you with me? Can I hear amen? Karkaro kanya tayo nga naganak. Just anusan nyo dayta, ginisa nga buguong. Nyangay. Pero ang dami ka namang tinabi. Mataas ang pagkakabless sa'yo, pero sa intindi ng mga anak, parang ang lupit ng Panginoon. Kaya sabi ng mga anak, wag na lang. Wag na tayo maglingkod sa Diyos. Pinagmamalupitan tayo. Kapatid, ang Diyos ay mabuti. Can I hear amen? He will bless the works of our hands. He will bless us with so much so that our joy will be complete. Are you with me? Can I hear amen? Estra, pwede ba tumayo? Yan ho yung bunso ko. Tunay. Nung bata po yan, galing po kami sa fellowship. Okay na, anak. Galing po kami sa fellowship. So, on our way pa uwi, sabi niya, Dad, bili naman tayo chicken. Chicken. Kasi gustong-gusto po niya ng lechong manok. So, siyempre sinagot ko, anak, wala tayong pera. Di, siyempre, declaration Pero galing sa fellowship. Yung pastor, walang pera. Sabi niya, Ate Ruth, wala palang kwenta Preach pa kayo ng sabi nyo, God will provide. Chicken lang, di nyo mabili. Alam nyo, bigla ho ako natahimik. Yung binalandra ko ba naman sabihin sa kanya, wala tayong pambili anak, wala. Tapos sabihin nyo, God will provide. Chicken lang, wala. Pumarada po ako sa harapan nung nagtitinda ng lechong manok. Nilabas ko po yung aking lisensya. Dahil doon sa akin pong lisensya, meron pong nakaipit doon na 1,000. Dahil nag-iipon po talaga ako ng pamparenew ng license,
Malayo pa yung panahon ng renewal ng license, hindi po pwedeng wala. Alam niyo kung bakit? Kinakailangan kong ilabas. Kasi ang intindi ng anak ko na ito, my God will not provide. Pero alam niyo, marami sa ating mga magulang, di bali na lang na ganyan ang intindi ng mga anak. Huwag lang mawala yung pera natin. Kapatid, ilagay po natin sa ayos. Ipakilala natin ang Panginoon sa mga anak natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi ni Claire sa akin, Dad, ito na lang pera natin, 500. Sana abot to. Sakit kaya nun. Kalaki-laki kong tao na to, tapos sasabihin mo sa akin, 500 na lang pera mo? But God is faithful. Eh, siyempre, umikot po ako sa bahay. Pagbalik ko sa kanya, Mami, 1,000. Sagot niya sa akin, nangalaam ito'y. Di ba? Nangalaam ito'y. Sabi ko, pambira. Ang gusto ko sanang marinig, umikot ka lang sa bahay tapos may 1,000. Di ba? Di ba how God had provided? So I gave you 1,000, tama? Win ko naman Kasla, ulbod na ito, istorya tayo no, kasla. And God is faithful. Can I hear amen? So, amok, ag-celebrate kami, the other day, 500, ngem, hanggang mabalin ng awan. Umikot po ako, naalala ko, meron pa pala akong pwedeng ibigay sa kanya. Oh, di ba? Kahapon, umalis po ako sa bahay. So, half day, wala po ako sa bahay. Pagbalik ko, binigyan ko po siya ng 2,000. Mayat tiisim na niya. Isa nga naka-tides kami met. Alam niyo kung bakit? May kinasal po kasi ako kahapon. So, nagbigay. Kaya, meron tayo. At lagi ko sa iyong sinasabi, Mami, hindi tayo mawawalan. At lagi kong sasabihin sa iyo, anak, hindi ka mawawalan ng chicken. Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran ho natin ay Diyos na buhay. He will provide. Can I hear amen? So long that these hands will work, so long that I will till the ground, so long that I will ask of the Lord, God will provide. And so I keep telling my wife, God is faithful. I keep telling my children, God is faithful. I keep telling them, God is faithful and He will provide. Bago po ako mag-preach sa inyong lahat, sinisigurado ko po muna na ang information po na ito ay naintindihan ng asawa ko. Sinisigurado ko po muna ng aking kasambahay, alam nila na ang Diyos na panaglilingkuran nito ay Diyos na mapagpala. Let's be open to our children. Let's be open to our wife, to our spouse. Paano tayo binless ng Panginoon? Tatakot ho tayo, baka pagsamantalan tayo, hingi naman yung anak natin. Hindi naman pwede. Basta pinakain mo sila ng umaga, pinakain mo sila ng tanghali, pinakain mo sila ng... Di po ba? Kaya mga anak ko na yan, never po silang nanghingi sa akin ng, pahingi pang shopping. Never in my life na narinig kong humingi sila. Alam niyo ba kung bakit? Kung meron po silang pangangailangan, we provide for them. Never din na humingi ang mga yan ng pang-date sa akin. Kasi wala sila nun. Even them, kapag bigyan mo ng pera, bigyan mo ng 500, ang gagastusin lang talaga niya every day is 40. At yung 40 na yan, minsan, hindi pa niya nagagastos sa buong maghapon.
Nagtataka ako, anak, bakit yung pera mo hindi mo nagastos? Hindi, nandyan lang sa pag nililinis namin yung bag niya, kasi naghalo-halo yung pera at saka basura. Ang dami naming nakukuhang mga pera. It's all because hindi ho tayo nakalimot na ipaunawa sa kanila how God provides for our needs. Church, this is what I want you to celebrate the Feast of Tabernacle. Tell your children how faithful is your God. Can I hear amen? Tell your children. Tell your friends. Sinasabi ko po ito kay Hill. Sinasabi ko po kay Limuel. Maging sa mga naging kasama po namin sa bahay, ikinikwento ko po sa kanila how God provided. At alam niyo mga kapatid, sila man ngayon, kinikilala po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. And this is the God of Israel. Can I hear amen? So the Bible says, not only you, hindi lamang tayo na mga magulang, but even our children, even our servants, the male servants, the maid servants, everyone, maging ang mga bisita po natin, ang sabi po ng Bible, they need to celebrate the Feast of Tabernacle. Now, verse 16 to 17, can we read this part? Come on, can we read it aloud? 3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose, at the Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks, and the Feast of Tabernacles. No man should appear before the Lord empty-handed. Can we read yun pong last sentence? Sabi po ng Bible, no man should appear before the Lord empty-handed. Wala daw pong lalapit sa Panginoon ng empty-handed. Everyone must have an offering. Can I hear amen? Kahit mga anak, hindi po pwedeng walang maibigay sa Diyos. Kung lamang maintindihan po natin yung faithfulness ng Panginoon na pinaglilingkuran natin. The word of the Lord says, the Lord will bless the work of your hands. Sabi mo nga sa katabi mo, the Lord will bless the works of your hand. Yung gagawin daw po ng kamay mo, pagpapalain ng Diyos. Paano kung walang ginagawa kamay mo? Ano pagpapalain ng Diyos? Meron ba? Hindi po pwedeng walang trabaho ang lahat. Lahat tayo dapat magtrabaho. Lahat daw nang hahawakan ng kamay mo, ibe-bless ng Panginoon. Pwede po natin itaas yung mga kamay natin. Lahat ng gagawin ng kamay kong ito, pagpapalain ng Diyos. Can I hear amen? Do you believe this? This is the word of the Lord. Ilan dito nangarap mag-business? Taas nga ho ng kamay. Come on, lift your hands please. Yan. Okay. Ilan sa atin ang mga businessman? Kapatid, alam mo, ito po ang sinasabi ng Diyos ngayon. Pagkatapos mong mag-celebrate ng Feast of Tabernacle ngayon, listen, pagkatapos mong mag-celebrate ng Feast of Tabernacle ngayon, your reward, the works of your hands will be blessed. Ganap ka ng trabaho.
Huwag mo munang isipin kung magkano sweldo. Ganito po kasi tayo minsan pag maghanap tayo ng trabaho, di ba? Hanap ako ng trabaho. So may nakita po tayo sa online. Alam nyo, ang unang tatanungin natin, magkano sweldo? Hindi ba pwedeng trabaho muna hanapin mo? Magtrabaho ka muna. Pag nakapagtrabaho ka na, pag tinanggap ka na, now listen to this, pag tinanggap ka na, trabahuin mong mabuti kung saan ka nilagay. Naunawaan natin? Ilagay mo sa puso at isip mo, yang trabahong yan, ibinigay ng Diyos sa'yo. At kapag nagtrabaho ka na, ang pangako po ng Panginoon, the Lord will bless all the works of your hands. Can I hear amen? Alam mo ba, na kapag nagtrabaho ka na, sasamahan ka ng Panginoon. Ano pwedeng mangyari? Yung business na pinagtrabahuhan mo, ibe-bless din ng Panginoon. At yung amo mo, kapag nakita niya kung gaano ka katapat, hindi mo kailangang humingi ng increase sa kanya. Ang Diyos mismo ang makikipag-usap sa kanya para ka increasean. Bakit? Nagtrabaho ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Can I hear amen? Kapatid, kinakailangan meron kasing gawin ng mga kamay. Mga magulang, makinig tayo mabuti. Turuan din natin ang mga anak natin. Dapat may ginagawa ang kanilang mga kamay. Hanga DJ cellphone ha. Teach them to work. Let them know God gave them the power that once these hands ay binless ng Panginoon, lahat tayo ay pwedeng pagpalain. Are you with me? Sa may mga tindahan, maging tapat kayo sa mga tindahan ninyo. Lahat kasi ng mga paninda nyo, ilay hands po ninyo every day. Yan, kitain nyo lang. Baka ara ka, daga sigarilyo tilako yung malako kumaamin dagito, yan pinatayo amin nga karubayo. Tingnan mong mabuti, na yung nilalay hands mo ay para sa kabutihan ng Panginoon. Naunawaan pa ba natin? And the Lord will bless you. I am declaring today in the name of Jesus, after this celebration, your life will never be the same again. So church, let's celebrate the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? For the first time na nakarinig po nito, ito ho ang turo ng Biblia. Now, pagkatapos po nating narinig, let's put it into action. Let's celebrate the Feast of Tabernacle. At alam ho ninyo, sa susunod na Feast of Tabernacle, kayo man din ho ay meron ng sariling istorya. In-schedule po namin ang Feast of Tabernacle na di po namin pinaghalo-halo lahat dahil we really want each age na mag-celebrate ng sarili po nilang kaparaanan on how to celebrate. Kaya bukas, meron pong celebration ang adults. Okay? Mga mag-asawa, mga adults, we're inviting you to please come 6 o'clock tomorrow and let's all celebrate together. Pero bago po kayo pumunta dito, mag-usap kayo mag-asawa. Paano kayo binless ng Panginoon? Umpisahan ninyong bilangin. Mula nung January, paano kayo binless ng Panginoon? Amen? Bago kayo pumunta dito, lalaki, sabihin mo na kasi yung totoo, paano ka binless sa asawa mo. Asawang babae, ikaw naman, alam mo naman tumanggap ng kung paano binless ng Panginoon ang asawa mo. Huwag mo naman siyang pagsamantalahan. Hindi po dapat pinagtatalunan ang blessing ng Panginoon sa atin. Can I hear amen?
And we, parents, tell your children how God had blessed you. So that when your children will come and celebrate the Feast of Tabernacle, alam din nila kung paano sila magpasalamat sa Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, kapag lahat tayo na-identify natin ng mabuti kung paano tayo binless ng Panginoon, lahat po tayo, we will be joyful in celebrating the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? So, tomorrow will be the adult time. Tuesday, wala. Wednesday will be the young professionals and the young couples. Thursday, wala. And then Friday will be the youth. And then Saturday, children. The children will come. Bring your children here. At sila ho'y magsa-celebrate din sa Panginoon. Maglalaro-laro sila. Hindi ko alam kung paano mag-celebrate ang mga yan. And so that all of us will celebrate. But in your own home, pwede po kayo mag-celebrate ng sarili po ninyo. Can I hear amen? Are we all blessed today? Tayo po bang lahat ay nag-umpisa ng nakapagpasalamat sa Panginoon kung gaano siya katapat sa atin? God is faithful. Alam nyo kapatid, kami mismong mag-asawa. Nung una hindi po namin alam ito. But after receiving the truth about celebrating the Feast of Tabernacle sa atin pong Mother Church in Hong Kong, we have experienced the blessing of Feast of Tabernacle. Not only on material things, but especially in spiritual things, God has blessed us with so much. At alam niyo po mga kapatid, ito po yung ine-extend natin sa mga churches po natin, sa mga daughter churches po natin. At alam mo niyo kung nangyari? Even our daughter churches, God had blessed them with so much. Marami pong mga nagte-testify after they learn how to celebrate the Feast of Tabernacle. Their children, even their farms, ay pinagpala ng Panginoon. So today, shall we all rise? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. But before I pray, each one of you, pwede po ba nating sabihin sa Panginoon ang ating pasasalamat? How God had blessed the works of your hands. How God had promoted you. How God had blessed you with so much. Just tell God about that. Children, thank God for His faithfulness sa mga parents ninyo. Kung paano binless ang kanilang mga businesses and even their career so that they can provide for your needs. It's all because of God. Sa lahat ho ng mga tatay na nandito ngayon, I want you to thank God how God had blessed you in your business, in your work. Ginamit ng Panginoon ang lahat ng mga trabaho natin so that we can provide for the needs of our family. How God had given us even health so that every day tayo po ay makapagtrabaho so we can provide for the needs of our children. Today, marami kang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. I want you to lift your hands as high as you can and just thank God for His faithfulness. Thank God, the God of Israel, who blessed His children even in the wilderness. God is faithful. He is so good. Even during the pandemic, God had protected us. Iningatan ka ng Panginoon. You and your family, iningatan ng Panginoon. Lord,
Kita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ang bawat kamay na nakataas sa iyo bilang pagsamba at pagpupuri at pagkilala. Diyos ka ng Israel. Diyos ka, Panginoon, ng mga tunay na Kristiyano. That, Lord, in every day na ipinagkatiwala mo sa amin, sa bawat araw, Panginoon, na kami nabubuhay, you are so faithful. You have given us food. You have given us good health. You have given us even our loved ones. That, Lord, ito ang dahilan kung bakit kaming lahat masasabi namin, O Diyos, pinagpala mo kami. For the young people, Lord, you have blessed them in their studies. You have provided, O God, for their needs. In your own very special way, O Lord, you have provided for their needs. Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa amin, Panginoon. Lord, yes, we will celebrate the Feast of Tabernacle because this is for your glory. Ito, Panginoon, ay dahil sa iyo. Ito, Panginoon, ay gagawin namin. And Lord, we will tell our children, our loved ones, of your faithfulness. And we will celebrate together, for you are God. And Lord, today, I have declared your word to your congregation. Lord God, today I declare, O God, even your very promise, that them that celebrates the Feast of Tabernacle, sinabi mo, Panginoon, you will bless the works of their hands. Sinabi mo rin, Panginoon, that you will give them, O Lord, hallelujah, all their needs so that their joy will be complete. Panginoon, ang aking dalangin, open the floodgates of heaven now. And Lord, let down your blessing to your people. Let down, Lord God, even the anointing they need. That, Lord God, today may you touch every hands lifted up to you. That whatever they touch, it will be blessed. Whatever their hands finds to do, Lord, it will be blessed. It will be multiplied for your glory and for your glory alone. At Panginoon, sa araw po nito, inaangkin namin, hindi lamang kami ang pagpapalain mo, but even our children, the next generation will be blessed because of us, Panginoon. Dahil sa amin, ikikwento namin, Panginoon, sa mga susunod na salinlahi sa amin, that the God of Israel is a God of favor and grace. And that your faithfulness, Panginoon, kailanman, hindi po magbabago, hindi kailanman, Panginoon, mawawala. For you are God, and you are the God, and you are the God of Israel. We declare it, O Lord. And that today, Lord God, in the name of Jesus, may you bless your people now. May you bless their families. May you bless their children. Come on, hallelujah. Now, can we just speak blessing for our families? Just speak blessing for your families. Speak blessing for your wife, for your husband, for your children. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I bless even those people watching online. May you bless their families. May you bless their loved ones. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, ang akin pong dalangin, and in our celebration, O God, for this week, may your name alone be glorified. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Now, before we leave, bago ho tayo aalis, aawit ho ang ating music team ng mga masasayang awit. And then, asan na yung roll?
This is just a prophetic gesture. Hindi po kasi tayo nakapag-set up ng suka sa loob. So, nice lang ho namin i-introduce ho sa inyo ang bagay nito. Because when you go home, you will celebrate together. Kami po ni Claire ay hahawak dito. This is just a prophetic gesture. And then lahat ho tayo dadaan. Can I hear amen? But before we come at dadaan po dyan, I want you to claim the blessing of the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Can I hear amen? Alalahanin ho natin ang katapatan ng Panginoon sa Israel noong araw. At pagkatapos ho ay angkinin natin ang blessing ng celebration ng Feast of Tabernacle. Tapos, may I request? Someone will come. Pia. Yeah. Yung taga-biyaya. Ay, si Tita Chris, come. Dito kayo. Ito ho ay maliit lamang naman. Tingin isa. It's just a small gift. Big po ni Claire. It's just a sign of how God will bless us. Can I hear amen? And then after that, pwede na po tayong lahat ay uuwi. Okay, we pray. Lord, kaming lahat ay nandito po ngayon. With this prophetic gesture namin pong gagawin, we declare, Lord, that, oh God, your grace and your mercy, your favor will be upon your people. We also declare it, oh God, by faith, that, Lord, we are spiritual Israelites because we are adopted, oh God, as sons and daughters. And it is your word, Lord, those who bless Israel, you will bless them. Them that remembers your city, you will also bless them. And now, O God, ang Israel na bayan mo, they are now celebrating the Feast of Tabernacle. And we pray, Lord, may the blessing of Israel be upon everyone now. And I declare, O God, that may the blessing of Israel be upon every family. And Lord, may the blessing of this Feast of Tabernacle be experienced by your people. Lord, we will do this by faith, and we will claim it, O Lord, that this blessing will flow not only in our lives, but even to our children. Lord, receive all the glory and the honor and the praise in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Pwede ba bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your love and faithfulness all the day and through the night. Lai, 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 lai,
May I dwell in your courts
Shall we shout and say hallelujah? Can we shout and say hallelujah? May the Lord bless us all as we celebrate the Feast of Tabernacle. Pwede ba tayo bumati ng 5 tao? Sabihin mo sa kanya, Happy Sukkot. God bless you and see you on Sunday.